Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Malalim na katotohanan bakit nakalaya sina Ka Eric at mga congressman naging bayani pa? Ano nga ba ang dahilan? Well, let's find out. Ayon mismo kay Representative Tambunting, pinalaya nila si Ka Eric at Dr. Badoy dahil sa humanitarian reasons, lalo't magpapasko na. Sila po ay papalayain at on humanitarian reasons na sila po ay papaskuhan. May sulat naman po tayo galing kay Ka Eric na sila humingi ng paumanhin. At meron naman po siyang compliant po siya sa pangalan na hiningi po natin na kanyang source sa Senado. Agad namang sumagot ang abogado ni Ka Eric at Badoy at kilalang Duterte supporter kung ano nga ba ang tunay na dahilan ng pagpapalaya. So napalaya na po sila ngayon. Mantakin nyo, hero pa ngayon ng Kongreso dahil ang sabi, palilalaya sila in the spirit of Christmas on humanitarian grounds. Pero sa totoo lang po, alam na nila na nakabinbin na yung kaso ng habeas corpus at didinigin po yun ng korte. Malinaw na bagamat mayroong kapangyarihan ng Kongreso na mag-cite in contempt at magpakulong, dapat ito ay sumusunod pa rin sa karapatan ng mga mamamayan to due process. Dapat bigyan ng pagkakataon na madinig at hindi po yung ginawa ng Kongreso. Mantakin nyo, si Lorraine Badoy kinulong dahil ang tanong, meron bang advertisers ang programa mo? Sumagot siya ng oo, sumagot siya ng hindi, o nagsisinungaling ka contempt. Ano naman kinalaman nun dun sa inquiry on fake news? Ang issue ng kung merong paid advertisements ang show niya. At si Ka Eric nga po ay kinulong dahil doon sa hindi pagsabi ng kanyang source. No? Nilinaw naman ni Ka Eric na wala siyang inamin kung sino nga ba ang kanyang tunay na source kay Congressman Tambunting. Ang sasabihin sa inyo, I will protect the source. I did not reveal any names. Ang sagot ko, if Congressman Tambunting said na may source siya, sa sinabi ko, story niya yon. I am standing by the SOTO law. I will not reveal my source. Ayon naman sa isang abogado na may malalim na dahilan bakit pinalaya si Ka Eric at Dr. Badoy matapos magbigay pahayag ang mga graduate ng PMA sa pangunguna ni General Parlade at General Esperon. Bigat na dahilan, nag-release ng statement ang mga PMAers. Kaya sila Parlade at saka sila Esperon, masakit sa kanila na ikinulong ng Kongreso si Celis at Badoy. Kaya nangampanya sila sa mga kapwa nila graduate ng PMA na suportahan si Badoy at Celis. Naglabas sila ng statement. May pressure, syempre nakarating yan sa mga kongresista. At kahit siguro sa Malacanang, nalaman nila yan, pwedeng tumawag na ang Malacanang kay Romualdez, tinawagan na palayain nyo na yan. Palayain nyo na yan, baka lumaki pa ang gulo niyan. Ano lang naman yan humanitarian reason na lang, palayain nyo na yan. Pero tanda natin, hindi naman sinurinder ang pagdinig sa SMNI. Tuloy pa rin yan. Ayon sa mga supporter naman ni Speaker Martin, pasalamat na lang si Ka Eric at Badoy dahil mababait ang mga congressman at naawa pa sila sa kabila ng pagiging sinungaling at mayabang ng dalawa. Pero ayon mismo kay Attorney Trixie, base mismo sa kwento ni Dr. Badoy, mga congressman ang mismong lumapit sa kanila. According dun sa narration ni Doc Lorraine, the night before or in the morning before the order was released, binisita sila ni Congressman Acop at saka ni Congressman Gus Tambunting, yung head ng Committee on Franchises. At ano ang sabi nila? Unang-una, ang bait-bait nila nung dalawa. Wala na yung angas na nakikita dun sa Kongreso, dun sa hearing. Wala na yung pasigaw-sigaw. Instead, they were just saying na, release namin kayo, magsulat lang kayo ng letter. Sa ibang balita naman, Congressman Marcoleta, halos uminit ang ulo sa Kongreso. Narito ang detalye. Ang aking pong agam-agam na yon, yung po bang pinag-uusapan natin, usapang totoo o usapang lasing po? Kasi nung tayo po humarap sa amin ni Chairman Acop, alam ko po wala namang nakainom noon eh. Unang-una, hindi papayagan ni Chairman yung haharap po kayo sa kanya na nakainom kayo. Ako rin po. Kape po yung alam kong ininom namin doon. Pero may nagsalita po mula po sa TWG sa susunod na Biyernes po. Sabi niya, siguro po nag-uusap kami noon na baka Biyernes noon. So ang sinasabi niya, 1 week later, isasama na po namin sa pilot study ito. Sino po yung may pagkukulang? Yung may pagkukulang po ba yung gusto nating mga isama yung may ibang grupo o kayo rin na hindi nyo seryoso, hindi nyo talaga pinastrack?
O inisip nyo lang ang usapan natin ay usapang lasing lang? Ganun po, ano po ba talaga? Bakit po ganun, Mr. TWG? Bakit po yung pinag-uusapan ay nawawala ng saysay? Yung Biyernes na pinangako ninyo umabot 4 na buwan at kalahati, pero ngayon hindi pa natin nakikita yung materialization ng ating pinag-usapan. Bakit po? Mr. Chair, I'm not sure why it took 4.5 months, but my understanding now, we're just waiting for Easyway Transport Service Cooperative to activate their app. Tapos pwede daw sila tumakbo. Ano ba? Similar with the other properties applicants. Bakit po sinabi na sa Biyernes po? Sa susunod na Biyernes po, may sasama na po siya dun sa ating pilot. Ganun pala, marami pa palang gagawin. It will take 4.5 months. Yun po yung aming minsan ay nakakalungkot na ewan ko po kung meron kayong sariling work habits, pero kami po ng dalawa ng chairman, hindi po kami ganun eh. Pag sinabi natin, gawin po natin. Kasi sino po yung nagkulang? Yung po bang mga grupo na nag-a-apply? O kayo po wala kayong pagkukulang? Dapat po sana, pag sinabi natin Biyernes, kung ano pangako natin yon, gawin natin ang lahat ng paraan para yung ating pinangako na yon, matupad po yun. Yes, Mr. Chair. Ang alam ko po si Asek Guadis ang isa doon. Yun lang po yung gusto namin eh. Napakahirap po ba na, Mr. Chair, sa Biyernes po, pinangangako po namin yung grupo po na yun, o yung mga ilang grupo po na gustong maisama sa pilot study, kasama na po. 1 linggo lang po ang pinag-uusapan namin doon eh. Agosto po yun. Disyembre na po ngayon. Ano po yung maliwanag na nangyari? Hindi po natupad. Ang gusto ko pong sabihin, para tumino po lahat, ang lahat na siguro ng ating ahensya ng gobyerno, bago po tayo magbitaw ng pangangako, ito, tansyahin po natin, sapagkat wala pong biruan dito. May nag-a-apply po, at tinignan po namin yung mukhang okay naman kayo. Meron po silang endorsement mula sa DOTR, mula sa Development Authority, Development Cooperative Development ng Pilipinas. Sa Biyernes po, isasama na po. E di sa mga tuwid, ano po ang nangyari sa pilot study na ito? Yung coverage po nananatili po doon sa 2 lamang. Yun po yung problema eh. Hanggang ngayon po, 6 months, yung pinag-usapan natin 6 months and another 6 months or years, 3 pa rin ang kasali dyan at walang naisamang iba, paano natin masasabi that this pilot study is the one that we need today? Hindi naman pala nangyari yung ating pinag-uusapan eh. Ito po yung sentimiento, Mr. Chair. Pwede po ba kayong makapagpaliwanag ng maabot ng aming konting pagkakaintindi rito para yung Biyernes hindi po maging 4.5 months? Salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair, if I may, ako na po ang titigin po dito, Mr. Chair. I'm not sure what transpired in the past. Pero bago ako magbitaw ng timeline, titignan ko mabuti para gusto rin natin ma-online na po to para masama na po sa datos na kinukuha po natin. If I may get back to the committee and the Honorable Marcoleta for exact timeline kung kailan ma-onboard tumataong to. Pagpasensya nyo lang, Mr. Chair, that I'm not privy to past discussions and commitments that I cannot say. Hindi ko maintindihan kung anong paliwanag yun. Kasi sinasabi po natin, yung pinangako sa amin noon, sa susunod na Biyernes po, Agosto po yun, hindi po ako pwedeng magkamali. Agosto po yun. Kung hindi middle, first week, middle of August. August 8 po. Ang sabi po sa amin, sa susunod na Biyernes po, ay isasama po natin sa pilot study. Sa mga tuwid, 4 na buwan at kalahati ang nakakaraan, Mr. Chair. Walang pagbabago sa study natin. Walang improvement yan. Hindi natin malaman kung yan nga yung effective, yun nga yung pinaka-practical, yun ang kailangan ng Pilipino, yun ang tatanggapin nating lahat na isasubmit mo sa Kongreso. O yan, itong magiging subject ng legislation. O wala pong nangyari. 4.5 months. Isang linggo lang expectation na binigay nyo sa amin. Pagkatapos wala namang nangyari. O paano ngayon ang gagawin natin? Huwag na ninyong pakinggan yung mga iba sa amin. Kamukha kanina naman,
Kaya tayo nagugulong, pati kolorum pinako-cover. Paano natin i-cover ang kolorum? Kayo masagot na kayo nasagot. Opo. Kolorum nga yun, huwag mo i-cover yung kolorum. Yung kolorum, ayaw niyang magpa-regulate. Gusto niya kolorum. Kaya sasagot naman yung isa, meron na po kami taxi tricycle. Bakit hindi magagalit ang chairman natin? Motorcycle taxi pa nga lang, hindi na tayo magkaintindihan. Isasama mo na naman ang tricycle, pati kolorum ng mga tricycle, isasama ninyo. Wala tayong matatapos dito. Mr. Chair, Yung katabi mo, kakilala ko eh. Boss, hindi ba? Yung nag-a-apply. Pumunta pa nga po ako dahil sa nakita ko, sa awa ko doon sa taong nag-a-apply na grupo. Ininspeksyon ko po yung dokumento eh. O ano ba akong problema? Isang taon na pong nakapile ka sa LTFRB. Hindi pa po kami nabibigyan ng oso. Pwede po ba kaming samahan? Alam po ba niyo sa dami ng ginagawa ko, sumama po ako para malaman bakit po hindi ina-actionan yung aplikasyon. Eh tama naman po eh. Nagpunta po ako ron. Ang problema, wala naman yung asset. Nagbilin po ako doon sa doon sa secretary. Wala pa rin nangyari. Hanggang sa dumating nga sa amin, nag-usap kami sa opisina ng ating chairman. Ayun po, yung po ang pinanggalingan sa Biyernes po. Sensya ka na, Mr. Che, kung bakit ko pinipilit-pilit sa Biyernes po. Hindi ko lang kasi natanong, yun ang mali natin siguro, Mr. Anong Biyernes? Ha? Kasi nakin po sa susunod na Biyernes, kaya ang mali ko lang, tansyahin mo nga kung anong Biyernes ang pinag-uusapan, kung anong Biyernes Santo pinag-uusapan natin dito. Yun po ang problema eh. So napakahirap pag hindi ka pa kumakain talaga, iinit ang... 3 kings ng Biyernes na yan. Mr. Chair, maraming salamat po sa inyo.